Hallelujah. Let's pray. Father, we want to bless your name. Thank you for this beautiful day, O God, that you have given to us. You have gathered us together to worship and magnify you. Lord, we offer you our everything, all the faculties of our lives, Lord. Fill our emptiness, O God. Huwag mong hayaan, Panginoon, na babalik sa kanilang bahay or destination ang bawat isa na hindi nila na ramdaman ang iyong pag-ibig. Salamat, O Diyos, dalangin po namin na Ikaw ang kumilos sa buhay namin, sa aming kalagitnaan, kahit yung mga kapatiran namin na naka-join sa online. Lord, hipuin mo kami. Hayaan mo, Panginoon, ang banal mong Espiritu na kumilos sa puso at buhay namin, Panginoon. At hayaan mo na siya ang mag-control sa aming buhay para ikaw ang mapapurihan sa bawat isa sa amin. Father, thank you. Bless your people. Bless your word that we are about to hear this morning. We pray for your anointing, O God. The divine wisdom and understanding, O Lord, be upon your people para maunawaan namin, Panginoon, ang salita mo. At ito po ay aming gagawin sa pamamagitan ng iyong pagmamahal sa amin. Father, thank you. Bless now your people, O God. In the name of Jesus I pray. Amen and amen. Okay, pwede po tayong maupo. Hallelujah! Praise the Lord! Good morning to everyone. Baka wala pang nag-good morning sa'yo. Well, good morning mo yung katabi mo. Tapos ibigay mo naman ang pinakamatangis na smile. Smile lang, hindi tawa, no? Praise the Lord! Purihin po natin ang ating Panginoon. Salamat kay Lord dahil marami ding tinuro ni Lord sa akin. Habang ako po ay naglalakbay, marami ding tinuturo ni Lord. Kaya praise the Lord. At malapit ng one month ako dito. 1 month no? Ay, oo, 1 month pala ako ngayon. More than 1 month pala ako dito sa Japan, ha? Hallelujah. From south to north. Sabi nila sa south. Ang susunod daw ay doon sa, ano yan? Okinawa. I-pray natin kay Lord kasi noong pumunta ako sa Fukuoka, I promised to come back. Pero hindi ako nakabalik. Pero umaasa pa rin ako na may time na babalik ako doon. So praise the Lord. Good morning again to everyone. It's a joy na tayo po ay magsama-sama sa presensya ng Panginoon. Kaninang umaga, akala ko maaga kami para maglibot-libot dito. Pero mas malawak pa ang linibot namin kasi nagsundo kami. Hallelujah, praise God. Sabi ko kay Pastora, di ba maghahatid tayo mamayang gabi? Awan ko kung saan kami maghahatid. You know, it's good na kahit doon sa Fukoy, naghakatid kami din doon. And I saw the sacrifices of our brethren and the pastors and the leaders that you have here in Japan. Alam ninyo, 3:00 pa ng umaga ay gising na.
2:30 gising ng mga pastor ninyo para maghanda at maghatid sa inyo. Kami, ayan, masarap ang tulog. Mga pastor ninyo, naghahanda na sila. Anong oras sila lumabas? Just to fetch you from your place. And that is, sana mararamdaman ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa inyo. Yeah? Hindi po madali, no? Yung pagsusundo. But you know, sana po maramdaman ninyo kung gaano kayo kamahal ng ating Panginoon. Na kahit ilang oras na nasusundo kayo, huwag kayong mahiya. Yeah? Kundi magpasalamat kayo kay Lord. Dahil nakikita ninyo ang pagmamahal ng kamay ng Panginoon na hindi kayo pinapabayaan. Gusto ng Panginoon na makarinig kayo ng kanyang salita. Dahil ang salita ng Panginoon nagbibigay ng direction, nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Amen? Lalong-lalo na dito sa Japan. You can just imagine, kung wala kang kasama sa apartment, nag-iisa ka lang, tapos walang magsusundo sa'yo, wala kang ibang pupuntahan. Tumira ako doon sa AB Hotel, sa Central. Nag-iisa ako doon. Parang nag-iisa ako sa mundong ito. No? Hallelujah. But praise the Lord, if we are in the presence of God, even we are alone, we know that we are not alone. Amen? God is there for us. Kaya napakaganda po na every time na mag-day off tayo, lalong-lalo na sa oras ng paglilingkod sa Panginoon, sana po nandun yung desire ninyo na, Lord, I want to meet you. I want to serve you. I want to worship you, Lord. Because you are the source of everything. You are the source of my strength. Yeah? Sana nandoon yung desire ng puso natin na mag-day off tayo, imimit natin ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Alam niyo kagalakan ng mga pastors natin na kahit malayo kayo, sinusundo kayo. Lalong-lalo na kung makita nila yung desire ninyo na maglingkod sa Panginoon. Amen? Yan. Mahirap dito kung wala kang sakyan. Talagang hindi ka makapunta kung ano ang gusto mong puntahan. Pero kung may sasakyan ka, hindi ka naman maanawa. Maanawa. Hindi ka mapigilan, sigurado, dahil gusto mong lalabas. Okay, anyway, we praise the Lord. We will continue our topic. Let's go to Genesis chapter 26. Maybe we will start in the verse 15. Tingnan nga natin. Thank you, Lord. I have one more tomorrow. Genesis chapter 26. Let's start in verse verse 12. Isaac planted crops in that land, verse 11. So Abimelech gave orders to all the people. Anyone who harmed this man or his wife shall surely be put to death. Isaac planted crops in that land. Am I right? In the same year, reaped 100-fold because the Lord blessed him. The man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. You remember yung pinag-aralan natin about yung altar, tent, and ngayon about well, no? Verse 14.
He had so many flocks and herds and servants that the Philistine invade him. So we know that because the servant of God obeyed the command of the Lord, God blessed him. Verse 15. So all the wells that his father's servants had dug in the time of his father Abraham, the Philistines stopped up, filling them with earth. Ang ibang version, dirt. Then Abimelech said to Isaac, "Move away from us. You have become too powerful for us." Natatakot na sila, no? Because of the blessing of Isaac. So Isaac moved away from there and encamped in the valley of Gerar, where he settled. Isaac reopened the wells that had been dug in the time of his father Abraham, which the Philistines had stopped up after Abraham died, and he gave them the same names his father had given them. Alam niyo yung si Isaac, no? May mga anya ti Tagalog tiwel, balon, no? Maraming hinukay ni Abraham na balon, no? Bakit naghuhukay sila ng balon? Para lalabas ang tubig at doon umiinom ang mga animals, ano? So, pero may mga kalaban. May mga Philistines na ginagaburan. Ano 'yon? Tinatabunan, no? Tinatabunan, hinuhukay ang mga anak ng Diyos, ang mga balons, pero tinatabunan na naman yung mga kaaway. Ganon. Okay. Pero titingnan natin mamaya kung ano po ang mga ito. So, verse 19, am I right? Isaac's servants dug in the valley and discovered a well of fresh water there. But the herders of Gerar quarreled with those of Isaac and said, "The water is ours." So he named the well Esek, because they disputed with him. Then they dug another well, but they quarreled over that one also. So he named it Sitna. He moved on from there and dug another well, and no one quarreled over it. He named it Rehoboth, saying, "Now the Lord has given us room, and we will flourish in the land." Okay? So from there, he went up to Beersheba. That night, the Lord appeared to him and said, "I am the Lord. I am the God of your father, Abraham. Do not be afraid, for I am with you. I will bless you and will increase the number of your descendants for the sake of my servant Abraham." Tingnan ninyo ito. Palaging nakakabit yung pangalan ng forefathers. Yeah? Palaging nakakabit pa rin ang pangalan ng forefathers. Ibig sabihin, yung pangako ng Panginoon sa forefathers natin, matutupad sa atin as long as we are also faithful. Yeah. We are also faithful. Kaya makikita natin dito, if that is the case, if that is the case, kayong mga father, kayong mga parents ngayon, whatever the promise of God to you, whatever the blessings that you have from the Lord, I tell you, yung mga anak ninyo, mga henerasyon ninyo, maaani din nila.
Maani din nila yung pangako ng Panginoon sa kanyang faithful na mga servant. Aanihin yan ang mga henerasyon natin. The same, negatively. Kaya tingnan ninyo, kung butangiro ang ama, may anak din na butangiro, di ba? Isn't it? Pero kung pastor ang ama, may anak din na pastor. I tell you. Yes. Kaya kung gusto ninyong mabless ang henerasyon ninyo, magpatuloy kayong maging faithful sa Panginoon. Patuloy kayong maging faithful sa Panginoon. Okay, so, ang papag-aralan natin ngayon, tapos nang napag-aralan natin about the altar, about the tent, now about the well. Okay. So, nabasa natin ang mga word ng Panginoon. So, I would like us to understand. I would like us to understand that wells, in John chapter 4, verse 14, wells represent God Himself. God Himself. Alam natin, ang balon, okay, lalong-lalo na sa lulan, nung wala pang bumbaan, wala yung, ano yun? Puso, no? Puso, ito. Nung wala pa yon, karamihan balon, di ba? Balon yan. Yung balon na yan, yan ang nagsusupply ng komunidad. Kaya, makita natin, maraming tao pumupunta doon sa balon. Ano ang ginagawa nila doon sa balon? Nagsasalok ng tubig. Umiinom ng tubig. Kaya makita natin, ang balon na yan, supply ng komunidad. Okay? Para hindi mamamatay ang mga tao, para hindi mamamatay ang mga animal, kailangan na mag-dig out ang mga servants ni Isaac ng mga balon para lalabas ang tubig at may iinumin at may supply ng kanilang mga animal. Okay? So, let us see. In John chapter 4, verse 14. Sabi niya, "But whoever drinks the water I give him will never thirst." Ito ang sinabi ng Panginoon sa woman, di ba? "Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." Alam niyo mga kaibigan, si Jesus mismo ang nagsasabi na siya po ay spring of living water. Hallelujah. Kailangan maunawaan natin yan. And if we are talking about wells, we speak about a church. About a church. Alam ninyo ang church, kaya ang mga tao, pupunta sila doon sa church para sumalok ng living water, which is the Word of God, which is the Spirit of God that can satisfy us, that can give eternal life sa lahat ng iinom nito. Hallelujah. Amen. Kaya dapat bawat isa, if that is the case, dapat bawat isa sa atin, mayroon tayong balon. Bubon. Marami namang Ilocano dito eh. Hallelujah. Pero tandaan ninyo, mga kaibigan, kagaya yung nabasa natin kanina, habang naghuhukay ang mga servants, mayroon ding kaaway,
mayroon din mga Philistines na nagtatabon dito, tinatabunan nila. Sinisira nila para hindi lalabas yung tubig at walang iinumin ng mga animal or mga tao. Okay. So, ayan, sabi ko is the church is the place where you can also experience the miracle of God. You can experience healing. You can get salvation. You will be contented. You will be refreshed in the church. Kaya kung may problema ka, kung papasok ka, pupunta ka sa church, ayan, mapapalakas ka. Why? Because of the Word of God. Amen? Hallelujah. So, ano ang gagawin ng tao doon sa balon? Okay. Of course, as I said a while back, that people gathered there para magsalok. You know, nakita ko sa Bible, si Moses, na-meet niya si Zipporah doon sa balon of Midian. Yes. Si Jacob, na-meet niya din si Rachel at the well of Haran. Yan. And Jesus meet the woman, and woman represent the church at the well. Oh, saan mo din na-meet ang Hallelujah. Kaya maganda yung imimit mo doon sa balon. Imimit mo doon kung saan yung presensya ni Lord. Imimit mo doon sa church. Hallelujah. Ayaw ba ninyo yan? Ito ang mga you see, ito ang mga examples. Tingnan ninyo, si Moses, si Jacob, si Jesus. Kaya dapat i-meet ninyo dito sa church. Huwag doon kung saan-saan ninyo imi-meet. Kaya kung gusto ninyo ang Zipporah, Rebecca, at Akwan, dito sa presensya ng Panginoon. Amen, boys? Doon naman sa online. Amen po ba? Hallelujah. So, makita natin, sana po, makita natin dito na kahit ang Panginoon, binibigyan tayo ng modelo na dapat nating gawin. Tayong sumusunod sa ating Panginoon. Amen po ba? Okay. So, if you go there, then of course, you connect yourself. You connect yourself to the church. Okay? You connect yourself. You come here, you gather here in the presence of God, in the church of God, and you connect yourself to the church. You join yourself with a ministry, you join yourself with a cell group para lumago kayo. Amen po ba? Yan. So, let's all gather on Sunday during our day of, let's come to the house of God. Punta tayo sa bahay ng Panginoon. Yan sana ang desire natin. Amen? Yan ang desire natin during the off natin. Ay, imimit ko si Lord doon sa where? Sa mall? Sa church. Hallelujah. Praise the Lord. Another thing is, you are not only go there to gather, but you go there to drink at the well.
Yan ang ginagawa ng tao. Kung pupunta ang tao doon, pumunta sila doon para uminom. Yeah. Paano tayo iinom ng tubig sa balon? Yeah? How we could receive or how could we drink water? Okay? Paano? Ganito. Habang nakikinig ka, umiinom ka. Yeah? And you are not only drinking, you need to open your mouth. Alam niyo ang uminom, hindi ganoon ang uminom. Di ba? You need to open your mouth. Okay? So, drinking is opening your mouth and praise the Lord and opening your mouth and hear to receive the word. Ganun ang gagawin natin. Kaya pupunta tayo dito, receive the word, and not only that, ipapasa o magpupuri tayo sa Panginoon. You know, as we worship the Lord, our God, alam niyo, napakasimple itong pinapag-aralan natin. Pero I believe that you will be reminded from the Word of God. Yeah? Alam niyo, kahit next year, kahit maulit-ulit ang salita ng Panginoon. Yeah. Maulit-ulit ang salita ng Panginoon, pero kagaya ng sabi kong anniversary natin, wala tayong ibang libro. Yeah. Wala tayong ibang pinagkukunan kundi ang salita ng Panginoon, ang Bible. We are Christian, that's why our world is the Bible. Umiikot lang tayo dito. Umiikot lang tayo dito. Kaya kayong mga preacher, kayong mga pastors na nagsishare ng Word of God, huwag kayo pang maghanap kung parang yung mga bago na ano. No! Yeah? Dito lang sa salita ng Panginoon. Alam niyo ang diferensya lang mga kaibigan, yung anointing. Yeah? Anointing lang it makes the difference, ano? Kagaya ng sweldo. Okay. Alam niyo, mataas man ang sweldo mo, mababa man ang sweldo mo, okay? Ang magbibigay lang ng diferensya ay yung blessing ng Panginoon. Yes. Kahit maliit ang sweldo mo, kung nandyan ang blessing ng Panginoon, kakasya yan. Kahit mataas ang sweldo mo, kung walang blessing ng Panginoon, I tell you, parang may pakpak yan kung saan lumilipad. Yes. Parang may pakpak yan na kung saan lumilipad, hindi mo alam kung pumunta sa north or south or sa ano. Yes, I tell you. Kaya wag kayong humangad ng mataas na sweldo at kahit andyan yung amo mo na company mo nag-aano sa'yo, maghanap ka pa rin. Mamaya, alam niyo, kakahanap ninyo, wala na. Yeah? Okay. If that is the company that binigay ng Panginoon sa'yo, magpasalamat ka. Yeah, magpasalamat ka. It is because of the blessings of God that makes a difference, I tell you. Amen? Amen. Okay. That's why, ito, if balon represent a church or God Himself, a person or a Christian must be a part of a church. Hindi po pwede na sasabihin ng isang tao na, basta yung importante Hindi ako gumagawa ng masama. Kung minsan ganun tayo Kung saan-saan lang tayo, ang importante hindi tayo gumagawa. But I tell you, if you are a Christian, you need really a part of a church. Yan ang ituturo ko bukas. Ayan. Kaya kailangan kaparti tayo ng local church.
At dito, dinala kayo ni Lord. That's why, this is your church. Yeah. This is your church. Paano yung church ko sa Pilipinas? Yeah. Kung ibalik ka ni Lord, then ibalik ka. Pero kahit nasa Pilipinas ka, kung talagang ito ang church mo, ito pa rin ang namimiss mo. Yes. Tingnan ninyo, kahit nandito kayo, yung pamilya ninyo sa Pilipinas, kahit malayo sila, namimiss din ninyo. Kaya kahit uwi kayo sa Pilipinas, nararamdaman ninyo, namimiss ninyo ang tunay na pamilya ninyo kung saan kayo dinala ni Lord. Amen po ba? Yan. Kaya nga bumabalik ang iba sa inyo eh. Ang rason ng iba sa inyo, you are running away gamin. Yeah. You are running away. That's why ibabalik kayo ni Lord. Pero alam niyo, if you are running away from the Lord, from your calling, yes, iaalaw ng Panginoon yan, pero you will suffer the consequence, pero ibabalik kayo na naman ni Lord. But you are going to start all over again. Ganon. Nasayang lang, nadili-delay lang. Yan. So, drinking at the well. Another is, aside from drinking, you go to the well to draw water. Right? Draw water. Digging and drawing water. Hallelujah. Ito mga kaibigan, it's good not only, hindi sana tayo drinker lang, kundi digger tayo. Hindi lang tayo gold, don't be a gold digger. But a well digger. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo yung kuya ko ay pastor. Dahil hindi kagaya sa atin na kaming pastor ninyo, lalong-lalo na kaming full-time, ay nasusuplayan ang pangangailangan namin. Nagtrabaho siya sa mine. Gold digger. Ayan, alam ninyo, nagpapahinga. Noong tumayo daw siya, biglang natumba. Kaya, tapos nahulog. Kaya namatay. Namatay. Sabi yung may-ari ng mine, nung nalaman niya na pastor, sabi niya, bakit kasi ang mga member niya? Bakit kasi ang mga member niya hinayaan na magtrabaho? Sinabi pa yun daw doon sa during week. Bakit kayo kasi mga member niya? Bakit hinayaan ninyo magtrabaho ang pastor ninyo? Tuloy na matay yung pastor ninyo. Sabi daw niya. Kaya nung after ng burial, pumunta sila sa simbahan nila. Wala daw ginawa. Umiiyak silang lahat. Na-realize siguro nila. Umiiyak silang lahat. Dahil wala yung pastor nila. Sabi ko, buti pa itong, hindi believer yun eh. Hindi believer yun, may-ari ng mine. Pero naisip ng magsabi ng ganun. Yan, ito ang iniistorya ng ate ko.
Yeah? Ayan, after ng living daw, bumalik lahat sila, yung member niya doon sa kanilang simbahan. Umiiyak sila doon. Nawala yung pastor nila. Kaya ako din, kaya mahirap ang gold digger. Huh? Kung gold digger man kayo, ang susunod, no? Yan o. Let us get our shovel. Pala. Tama ba yun? And help digging well. Kunin mo ang pala mo para mapagpala ka. At tutulong kang magdig ng well. Hindi lang magdig hindi ka lang tutulong, kundi ikaw mismo magdidig out ka ng well. Ito ang gusto kong maunawaan ninyo. Okay? Dito sa Japan, ang lawak-lawak. Ang daming lugar na dapat magkakaroon ng balon. Yeah. Daming lugar na dapat magkakaroon ng balon. Ang dami-dami ninyo. Let us help. Let us dig. Tingnan ninyo mga servants ni Jacob. Hindi sila nag-i-stop na nagdidig out. Kung nakadig sila, nag-move out sila. Hey, yung iba naman, tinatabunan. Kaya tingnan ninyo kung minsan, may ino-open tayo, may naku-close. May na-open, may naku-close. Why? Because there is an enemy na nagka-cover, nagtatabon ng ating dinidig out na balon. Kaya, kung wala pang church, kung saan ka, magpagamit ka sa Panginoon. You dig a well kung saan ka. Panalangin ninyo, no? Panalangin ninyo. Sana every place, sana ang prayer natin, kung saan yung anak ng Diyos, may simbahan doon. Para, kung may simbahan doon, doon iinom ang mga tao. Doon marirefresh. Doon nila magigain ang salvation. Totoo nga, kung walang church, saan sasalok ang mga tao? Kung walang church, saan iinom ang mga tao? Kung walang tubig, mamamatay ang tao. I tell you. That's the reason why yung mga believers, kung pupunta sila sa isang lugar na walang church, na hindi naman nila i-desire na mag-open ng church, mamamatay sila spiritually. DTC. Tapos ng graduation. Dapat yan. Kung saan-saan lugar, mag-open kayo ng balon. Kayo naman, tayo naman, mayroon na, umiinom na tayo. Umiinom na tayo. Hindi naman tayo makapunta sa ibang lugar. Tumulong tayo. Paano tayo tumulong? Paano tayo tumulong? Sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Sa pamamagitan ng ating suporta.
sa pamamagitan ng ating tithes and offerings. Huwag ninyong ipagkait yan. That's the reason why that's the reason why our givings from abroad, tumutulong sa Pilipinas, kaya ngayon maraming nabubuksan na outreach. Hindi ba kayo masaya dyan? Kaya dito din sa Japan, let's open. Oh, sabihin mo sa katabi mo, mag-open tayo ng outreach. Mag-open tayo ng outreach. Lalo-lalo na kung walang outreach sa kung saan ka, mag-open ka ng outreach. Kung hindi mo pa alam kung paano, i-invite mo lang yung pastor mo. Halika kayo dito, pastor. Maraming baka dito. Maraming mga tao dito na nangangailangan ng tubig. Halika kayo dito, i-open natin. Let's open outreaches. Let's give our tithes, our offering. Don't just a drinker, but a digger. Don't just a drinker. Hindi lang yung umiinom ka lang. Nagre-receive ka. You need also, you see, punta ka doon sa balon para magsalok ka, di ba? Magsalok ka, yung sinalok mo, isi-share mo. Hindi yung sinalok mo na tubig, iisa ka lang umiinom. You share. You share the word. That's why it means na serve and give. Serve. Let us serve. Magsalok tayo, i-share natin ang tubig. Para maraming makainom ng tubig at sila po ay maliligtas. Tingnan ninyo sa, lalong-lalo na ngayon sa Visayas in Mindanao. Maraming na-open. Sa Pangasinan, Pangasinan is the widest province. Pero kakaunti noon. Pero ngayon, dumadami na ang nabubuksan. And we are happy. Alam niyo mga kaibigan, parang teritoryo ninyo talaga ang Visayas, Mindanao. Salamat sa Panginoon, maraming nabubuksan ngayon. We praise God. Why? Because of your giving, because of your help, because of your support. Pagdating ng panahon, I tell you, may kakalabit sa iyo sa langit. At sabi niya, salamat sa giving mo. Salamat sa tithes mo, salamat sa offering mo. Dahil sa pamamagitan ng pagbibigay mo, na-reach out ako. Kaya nandito ako, nakarinig ako. Kaya I'm encouraging each and every one, ibigay ninyo kung ano ang para sa Panginoon. Bigay ninyo ang offering ninyo. Bigay ninyo ang tithes ninyo. Praise God. Kahit sa naka-online kayo, nag-o-offering pa rin kayo. Purihin ang Panginoon. Ganun ang tumulong na mag-dig out. Sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Of course, sa ating panalangin. Let us pray. It is also biblical. You pray. Yung mga trabahador ng Panginoon. Malapit ng 12:00. Okay lang? Okay. Pang-apat na gagawin natin doon sa well. Unang-una, sabi ko, let us gather at the well. Drink at the well. Digging and draw at the well. Water at the well. Okay? Number? What number?
Number 4. Number 4, anong gagawin natin sa balon? Protect the well. Be the protector of the well. Be a prayer warrior. Don't contaminate the well, but protect the well. Amen? Protektahan mo ang simbahan. Protektahan mo ang trabaho ng Panginoon. Hindi yung ikaw ang sumisira sa church. Ikaw ang sumisira. Ikaw ang nagtatabon ng mga dirt. Ikaw ang nagtatapon ng masama doon sa church. But no. Be a protector. Kaya hindi maganda yung you keep on talking against the church. May nakikita ka lang, pre-believers, poros, offering. Di lang offering. Pledge. Alam niyo, pumunta ako sa Korea. Yung wall na yan, tapos wall din dito. Yung wall at wall, mas mahaba pa dito kaysa dyan sa wall. Mas mahaba pa. Doon sa kuwan nakataas, yung level ng pintuan na maliit na yan, bintana. Yung level na ito, ang kataas. Wall, alam ninyo, poros envelope yan. Magkakaibang kulay. Dito hanggang doon, punong-puno ng envelopes. Imagine that. Samantala tayo, ilan lang ang envelope natin? Iisa pa. Sila, I think, sa kanila is lahat yung klase ng giving. I think 7. Iba-iba yung kulay. Every time na magsweldo sila, hindi nila inaantay yung Sunday. Every time na magsweldo sila, dadaan sila doon sa church, ilalagay nila yung givings nila. Imagine that. Ganun. Punong-puno din dito. Lampas pa dyan sa wall. Ang kahaba. Sabi ko, wow. Binidyo ko yan eh. Teka, hahanapin ko. Hahanapin po. Isisend ko kay pastora kung mahanapan ko yun. Napakaganda ang ginagawa ng Panginoon. God bless them. Kaya pala, binibless ng Panginoon ang entire South Korea. You can really see the blessing also of God. You can see also the protection of God. Personally, collectively, makita mo yung protection, sabi ni Pastor Benny. Because North Korea and South Korea, parang lake lang ang pagitan. Kaya, pwede kang makapunta doon sa pamamagitan ng cable. Kaya nakapunta kami doon to pray. Inalaw naman nila. We went there to pray. Pumunta kami doon, sabi ni Pastor Benny, during COVID daw, nagpapadala ng South Korea ng pagkain at medicine. Papadala sila doon sa North Korea. Alam ninyo ang ginagawa ng mga taga North Korea? Ang ginagawa nila, binubomba nila ang South Korea. But I tell you, nagdadrop lang doon sa lake. Hindi makarating doon sa South.
because of the protection of God. Because of God's protection. Imagine, binibigyan ka ng pagkain, ang ibinabalik mo bomba. But you see, hindi papayagan ni Lord. And that is what God will do sa buhay din natin. Sa pamamagitan ng ating pagbibigay, protection is there. Diba? Yan ang sabi niya doon sa Malakay. I will protect your crops. Ano ang crops natin dito? Trabaho natin. Trabaho natin, employment natin. Kahit yung tanim ng pamilya ninyo sa Pilipinas. You know, there are time. Noong, ang parents ko kasi, kahit UCCP sila, pero giver din sila. Giver din sila. Kaya every year, nagbibigay sila, nagha-harvest sila, dinadala din sa church. Pero hindi tithes. Basta nagbibigay sila. Ganun. Sa ganung pagbibigay ng aking mga parents, nakita din namin ang protection ng Panginoon. May time na lahat, may time na dumating ang bagyo. Dumating ang bagyo. Lahat ng mga tanim, yung mga bukid, no? Yung farm, lahat na dupos ngay, naging siya yung palay. Ay mo yung tinadepos, paano yun sa Tagalog? Hindi, yung naganon, natulog sila. Yeah, natulog sila. Yeah. Napahiga na sila. Napahiga yung palay. Tapos, syempre, malakas ang hangin, kaya hindi nagbunga. Nasira. Yeah. Pero miracle happened. Miracle happened. Yung tanim ng aking mga magulang na palay, hindi po nasira. And I believe that, tingnan ninyo hindi naman tithes yung binibigay nila. Basta marunong lang silang magbigay. Ganon. Kasi hindi nga na ituturo ang tithes sa UCCP. Hindi na ituturo. Pero ngayon, medyo. Ngayon, medyo na. Pero kahit Catholic ngayon, medyo tinuturo nila ang tithes. Yan. And I believe that because of that, and and by prayer, because pastor na ako noon nakita ko yung protection ng Panginoon. Kaysa lahat ng mga tanim, mga palayan na yan, yung amin lang ang may na-harvest. Yes, I tell you. May istorya din si Pastor Eli noon. May believer daw. Sobra ang bagyo. Flooded yan. Flooded daw. Pati yung tanim niya. Yung isang member na kilala istorya ni Pastor Eli. Yung tanim daw talagang covered na ng tubig. Tapos ang lakas ng ulan, ang lakas ng hangin. Alam niyo, but this man is very faithful. Faithful in serving God. Alam niyo yung ginawa ng Panginoon. Pagkatapos daw yung bagyo, noong nag-subside yung tubig, wow, nakatayo yung palay. Nakatayo. Ang ginawa pala ni Lord, lumakas ang tubig, makovered yung mga tanim, tapos dumaan yung malakas na hangin, yung tubig pala ang nag-hold doon sa tanim. Yeah. Kaya noong tapos na ang bagyo, nag-subside, sabi yung mga tanim, naka-smile sila.
na may bunga. Ha? Tingnan ninyo, mga kaibigan. God will make a way. Hindi tayo pababayaan. Yeah? Hindi tayo pababayaan. Ganon. Let us, imbis na kung ano-ano ang gagawin natin, ano-ano ang sinasabi natin sa church, let us protect the church. Let us support the church. Amen. Let us give what is due to the Lord. And let us be excited in obeying the word of God. Excited tayo Hindi yung magbibigay ka, magmumut-mut ka pa. Ha? Bibigay ka nga magmumut-mut ka pa. Paano yan? Imbes na i-bless ni Lord. Ano ba naman itong anak ko? Mut-mut ng mut-mut. Ha? Nagbibigay ka nga, magmumut-mut ka ma. Imbes na masarap yung pagkain, wala na yung kasarapan. Eh? Why? Because sa kamumut-mut mo. Hallelujah. Amen? Kaya, ganun po ang gagawin natin. At ito po ang sabi ko, I want to, gusto kong talagang maitanim ito. Let's help digging a well. Amen? Hindi lang help, ikaw mismo gagawin mo. If every one of us help and dig a well, mas lalong dumaming outreaches. Lalong dumaming outreaches. Kung nag-stop ang outreach na ito, you move to another one. You move to another one. Yan ang ginagawa ni Lord. Pero kung nandyan ka, magpagamit ka kay Lord. Kung saan ka, magpagamit ka kay Lord para magkakaroon ng well doon kung saan ka. Amen? Siguradong sigurado, I tell you, absolutely, it is very sure. Kung may balon, mayroon at mayroong magsasalok doon. Kung may balon, mayroon at mayroon iinom doon. Pe-prepare ng Panginoon. Kaya, I believe, naniniwala ako, every part of Japan, maraming mabubuksan. Maraming churches. Maraming churches ngayon, pero mas lalong dumadami. Hallelujah. Why? Because there is a church. You are there to dig a well and to help digging a well. Napakaganda. Dahil kung may church, kung may church, masaya ang komunidad, I tell you. Kung may church, may pastor, masaya ang komunidad. You try na mawalan kayo ng pastor, hindi masaya. Kaya sana po, this is a challenge to each and every one of us. Let us help. Let us dig a church. Let us dig a well. Help the well to dig a well and cover or protect yung church natin. Dito ka dinala ng Panginoon. You protect the church. Alam niyo, delikado. Kung imbis na i-protect mo yung church, ay sisirain mo, delikado. Delikado yan. And that is what I'm going to teach tomorrow. My last lesson. Kaya, mga kaibigan, mga kapatid, let us help sa trabaho ng ating Panginoon. Amen? Let's all arise. Remember, church, as I said a while back, that well represent Jesus himself. The well represent the church. The church is the place where you can experience the miracle of God.
well of living water can refresh you. Church is a place where you will be convicted. A place for you to inspire, to be inspired. A place where demons cannot stand. A place where your children will be raised up. Let's help. And don't be apart sa mga nagsisira ng church. I believe, my brothers and sisters, that you desire na gagamitin ka ng Panginoon. I believe that you desire to help to dig a well. And if you do that, God will help you. There are many places here in Japan. Kailangan ang church kung saan ang mga tao iinom ng living water. Maraming place dito sa Japan na kailangan ka ng Panginoon para mabuksan ang kanyang trabaho. At ang mga uhaw na kaluluwa ay makakainom sila ng living water. Hallelujah. Those who are willing to help and willing to use by the Lord to help dig a well, or ikaw mismo ang gagamitin ni Lord, magpapagamit kay Lord, God will bless you. Can we just raise up? Can you just raise up your hands and say to God, Lord, use me. Lord, anoint me so that I could be able to do the things that you want me to do. Tulungan mo ako, Panginoon, para ako po ay gagamitin mo to dig a well for your glory. Bless me, Lord. Anoint me, Lord, in the name of Jesus. Oh, Rabba Shaka Rabba Kanda da 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 da. Haraba Suko Rabba Kanda da 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 da. Uraba Suko Rabba Kanda da 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 da. I believe that God brought you here in Japan for a purpose. And one purpose of God is to help the work of the Lord, to be willing to be used by God, to help the digging a well. Oh, hallelujah. In the name of Jesus. Lord, I pray, oh God, I pray for all these people, oh Lord, who have that desire and willing to be used, oh God, to open outreaches, to open wells here in Japan. In the name of Jesus, I pray and I speak your blessing upon them. Anoint them, you give them the divine wisdom, how they could be able to do it, Lord. Because we know that we are nothing, Lord, kung wala ka sa amin. Salamat, O Diyos, sa mga tao, sa iyong mga anak, na handang-handa, Panginoon, willing ang kanilang puso, willing ang kanilang puso, Panginoon, na gagawin kung ano man ang ipapagawa mo sa kanila. We believe, O Lord God, as we continue, Lord, to be faithful in serving you, marami pang kaluluwa ang maliligtas. Marami pang kaluluwa na iinom. Marami pang kaluluwa, Panginoon, na maliligtas, Panginoon, sa pamamagitan ng bawat isa. Kayo, Lord, I pray, O God, to just continue to bless them. Continue to empower them. Continue, Lord, to teach them, O God.
give them your wisdom so that they could be able to know how they could do the things, Lord, the work that you have given them, the work that you have put upon their shoulder, the ministry that you have given to them, Lord. Alam nila ang gagawin nila, Panginoon, at ang pangalan mo ang mapapapurihan. Salamat, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Ganon din, the entire Japan, Lord. I pray, O God, wherever they are right now, all the members, O Lord God, all the pastors and the leaders, I pray for your blessing upon them, Lord. Increase them, O God, and extend their territory in the name of Jesus. In the name of Jesus, as we will continue to be faithful and willing to be used, O Lord God. Increase their numbers, O Lord. Increase their outreaches, increase your church dito po sa Japan, Panginoon. Because here are your people, O Lord, willing, O God, na magamit para po sa iyong trabaho. Salamat, Panginoon, sa mga pastors na ginagamit mo, sa mga leaders and every members, O Lord God, na willing, Panginoon, na magpagamit sa iyo. Salamat po, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa, pagpalain mo, Panginoon, kahit ang trabaho nila, kahit ang pamilya nila, Panginoon, lalong-lalo na ang kanilang kaligtasan, ang kanilang health, O Lord God, para walang hadlang sa kanilang paglilingkod, sa kanilang pagtatrabaho, paglilingkod, Panginoon, at ikaw ang mapapurihan sa kanilang buhay. Father, thank you, Lord. We glorify and magnify you. Thank you so much, O God, for the blessing that you have bestowed upon these people, O Lord, that you have gathered in your sanctuary. Salamat, O Diyos, sa iyo po ang papurit pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Thank you very much. Balik ko po sa MC natin. Pwede po tayong